Mula nung inatid niya ako doon, di na ako nakabalik pa uwi. Iniwan ka talaga. Talagang nandun na ako sa papa ko. Akala ko okay na. May mga ano na kami, may mga plan na kami, ganyan. Eh, dumating nga yung sa point na nagkaroon ng sakit si papa. Inatake ng stroke. Dito ka na ginost, di ba? Oo, dito niya ako ginose. Totoo yun. Kwento purposes lang po ito, ha? Kasi, Disclaimer lang. siguro, hindi ko rin siya masisi. Kasi, big responsibility kasi yung akibat nung ganun. Kasi Parang siguro na-pressure siya. Oo. Na parang, oh my God, hindi ko naman sa kanya ipinapasa yun. Oo. Ako sasalo nun kasi ako anak eh. Kaya lang, syempre, karelasyon ko siya. Parang inisip niya, parang dawit na nga siya. Ganun. Eh si Papa kasi ang provider sa amin. Ngayon na Kumbaga stroke. parang na ano siya na, Oo. hala, parang gano'n. Siguro dahil na ano yung, na-cloud yung utak niya. Pero hindi pa rin tama na ginost ka lang niya. Sana ka nausap man lang niya. Hindi ko siya nakausap. Basta na lang na, hindi ko siya nakausap ng personal. Till na wala siyang paliwanag. Walang paliwanag. Talagang hinatid lang niya. Gito kasi yan. Nagpahatid ako. Nagpasama ako sa kanya. Sa Nahanapin yung hospital. Hindi ko kasi kabisado dito kung saan hospital. Ngayon, alam niya. Pumunta kami. Nadatnan namin si Papa na talagang yung half body niya is talagang hindi na siya nagpa-function. Yung parang dead niya. Tapos, pagkakain siya, tumutulo yung niya, gano'n. Ganong scenario niyo siya naabutan. Ngayon, nakita nung ex ko yun, ang nangyari na gano'n si Papa. Ako, umiyak na ako. Sabi ko, Papa, magpagaling ka. Ang sabi ng Papa ko noon, naintindihan ko kahit bulol, pasensya ka na anak. Kaya, sinikap ko kasi na makarami ng gupit. Makarami ng kikitain para makahabol sa pambayad ng tuition fee mo. Kasi nung time na yon, kailangan full na yung tuition fee mo bago ka makatake ng final exam. 'Di ba? Bago matapos ang SEM. Yun ang sinabi ko kay Papa, yun lang naman ang ko na kailangan exam ako. Ganun. Yun ang patakaran noon eh. Kailangan bayaran mo muna yun bago ka makatake ng Kailangan parang lalabas mo pa yung resibo mo bago ka makapag... Ano pala yun? Parang sinautak ng Papa ko yun. Kaya gupit na pagod, nalipasan ng gutom, inatake ng stroke. Ganun ang kwento. Ganun nangyari no? Oo, nung na-stroke siya, ganun ang sabi ni Papa sa akin. Sabi ko gano'n, wag mo nang itindihin yung pag-aaral ko. Ang importante, umiyak ako noon, nag-iiyakan kami. Talaga nagtitinginan yung mga ibang ibang mga, ibang pasyente, kasi public yun eh. Parang naiiyak din sila. Sabi ko, Papa, huwag mo na isipin yun. Ang isipin mo, magpagaling ka, yung sarili mo, na makarecover ka kagad. Pero yung sa ganun, yung ex ko, nasaksihan mo. Parang nakita ko yung reaction ng mata niya na parang nag-iisip na siya. Marami na siyang sa isip niya na ganito, ganyan na sitwasyon. Kailangan ko tulungan to. Na-pressure siya. Oo, na-pressure siya. Ngayon, sabi niya sa akin, babalik ako. Sabi niya, babalik ako. May asikasuhin lang ako. Sabi niya. Tapos, hindi na siya bumalik. Iniwan na lang niya ako dun sa hospital. Sabi ko. Sinat ko siya, bakit? Naramdaman ko kung ano yung naging feeling mo nung doon na, in-open up na niya na parang hindi nga niya parang kayang handle daw yung ganitong sitwasyon. Kaya ganun. Tinapos na namin yung ganun, na parang walang clear, na talagang wala na kami. Parang, sige, parang walang clear. Ghost talaga, parang di pa tapos yung conversation. Tapos hindi na siya nag-reply. Text kasi yun. Tapos nag-try ako na mag-load ako ng pang-data, pang FB, kasi nga, yung sa internet, sa browser. Pwede ka na mag-Facebook. Oo, mag-Facebook noon. Hindi niya ako na-reply pati sa Facebook. Wala talaga, tahimik Connected siya. pa ang Facebook tsaka Messenger. Oo, wala. Walang reply. Wala akong narinig sa kanya. Tapos doon ko naramdaman na talagang, ako lang nag-isa dito. Mula nung inatid niya ako doon, hindi na ako nakabalik pa uwi. Iniwan ka talaga. Talagang nandun na ako sa papa ko. Talagang, ako na lang nag-asikaso. Kasi, tas iniisip ko pa, yung pambayad sa hospital. Kasi si mama, hindi niya alam na na-stroke si papa. Kasi kung sasabihin namin yun, baka si mama naman di mapano. Parang alam lang na naka-confine Oo, siya. ang alam, naka-confine kasi mataas ang blood pressure. Pero hindi niya alam na stroke na. Tapos nandun ako, sabi ko, alam mo ba, ang isang talagang ginawa ko talaga, nagdasal ako ng taimtim, na Lord, kung naman po yung itong nangyayari sa akin, Lord, huwag niyo po ako pabayaan, huwag niyo po ako iwanan. Kasi lahat ng tao sa paligid ko, iniwan na ako eh. Wala akong kasama. Wala akong kalamay. Mag-isa lang ako, Lord. Paano? Huwag niyo po. Tapos iniisip ko pa yung bills. Buti nga yung pang-araw-araw namin, yung water, meron akong natirang pera, pangdagdag sana yung sa pambayad ko sa tuition fee. Yung pag-tuition mo sana, yun yung ginamit mo pang meron ding iniwan yung ex ko na small amount, dinagdag ko din doon. Kasi, pang-araw-araw pang-araw-araw namin doon sa loob ng isang linggo na nandun si Papa. Tapos,
Tapos hindi ka na Ayun. kasi wala, iniwan ka na, hindi ka na nakaalis. Hindi na ako nakaalis. Doon talaga ako. Wala akong kapalitan. Mm-mm. Yung mga kapatid ko, may trabaho. Hindi na basta-basta. Syempre, ang hirap magpaalam na kahit na, dito lang, hindi pinapayagan ng boss yung, si Den, yung kapatid kong bunso. Mm-mm. Yung ate ko naman sa Manila that time. Mm. Parang hahabol na lang siya. Ganun sabi niya sa akin. Mm. Hindi ako nakaalis mo na, nilatid na niya ako doon. Buti nga, may dala akong damit. Tapos, nung bago siya nag-ghost, pinabalik ko pa siya noon ng bahay. Ginawa niya yung charger siya. Hanggang sa, nung sabi niya babalik siya, hindi na, wala na. Mm. Tapos, lumipas nga yung Sa linggo. sa linggo, di ba magbibil na. Mm. Ang bill ng papa ko is nasa 27,000. Mm. Kahit public yun. Sabi ko, hindi ko alam paano babayaran Sa yun. settle. Wala akong alam na. Ay, naku, yung parang may good Samaritan na hinanap yung pangalan ko, hinanap pangalan ni papa. Tutulungan daw kami na na makaano na nga. Sabi mo parang kaibigan ata to ng Oo, yun pala, yung asawa niya as customer ng papa ko. Nabalita, nung hinahanap daw yung yung papa ko para magpagupit, nalaman na stroke, kaya sarado yung shop. Hinanap siya, ganun. Pero ang naramdaman ko doon, si Lord nag-ano noon, na sa prayer mo. oo, sa prayer ko yun, na talagang ang binigay Ginaman sila ni Lord oo, para talagang laki ng pasasalamat ko talaga. Wala kami binayaran kasi Praise sila na God. nag-process, sila Tapos yun na nga, nung pa-out na si Papa, nagpunta na yung mga ate ko, kasama ni ate Nakauwi ko. na rin sila. Oo. Tapos, yung mama ko, sinundo namin si Papa hanggang sa nakauwi. Mm-mm. Ayun, nag-try ako na pumasok ulit. Nakapag-exam ka na. Oo. Yung ibang, estudyante is wala nang pasok. Umabol nga lang. Yung mga buti nga may ibang teacher pa na nandoon. Kasi ganun pala sa kunya wala nang pasukan. Parang hindi Nandun pa yung mga nandun teacher, mag-settle ng mga ng mga Oo. grades, ganyan. Ay, nakiusap ako. Bigyan nila ako special exam. Kasi Oo, hindi nga ako naka-exam. Siyempre, di ba? Din naman Oo, yun. tas- Buti naman, na-consider din naman nila. Nung una galit nga, bakit ka ganyan. Sige, in-explain ko, ang papa ko po kasi na-stroke, ako nagbantay, ganyan. Naawa, binigyan ako ng special exam. Tapos, hanggang sa, ilang subject yon 3, 4, ganun. Tapos, nung pauwi na ako, ito ang kwento dyan. Nakasalubong ko yung ex ko, yung nag-ghost sa akin. Tapos parang hangin ka lang. Parang wala siya nakita. Sabi ko, parang doon ako kawawa sa sarili ko. Parang, hindi man ako, kamusta ka na? Ganun. Parang, Parang, iniwas, harapan doon sa gate, nakita, talagang dinaanan lang niya ako. Wala, kamusta ka na? Ganun. Wala. Ay, parang, doon ako umiyak. Kasi sobrang awa ko sa sarili ko. Parang, yung kinikim-kim mong sakit, oo, ngayon lumabas. doon lang lumabas. Kasi, sinikap ko magpakatatag talaga nung nasa hospital ako. Lalo na yung papa ko, ayaw ko makikita niya ako na mahina ako. Kasi parang, iba na yung pakiramdam niya parang, wala na siya, ganun ang sinasabi niya ba, wala na siya silbi, parang, na siya. Kasi, ang itsura niya doon, kahit pag-ihi di niya kaya, sinasahod ko pa. Parang, kailangan. Kasi di pa na-therapy. Oo, hindi pa siya nakakalakad, ganun, bibuhati. Di pa nakaka-recover. Ganun. Kaya dapat, sabi ko, hindi ako magpapakita ng umiyak ako. Pero that time is yung hinana ako. Hinahanap pa nga ng pape. Nasaan na daw yung yung jowa ko. Sabi ko, ay, wag mo na muna hanapin kasi busy yun. Kasi nga, instructor yun. May mga chinecheck pa yung mga papers ng mga estudyante. Hindi walang time makadaan. Pero parang nararamdaman na ng papa ko yun.